So what's up sa mga giliw nating taga-subaybay? Ngayon, ito na po yung huling yugto ng kwento ni Tatay Ernie na isang lehitimong Sputnik. Alam nyo po, dito sa Tonical ay hindi lamang puro kasigaan, katapangan ng mga dating PDL yung ating ipinapalabas. Ngunit hinihingian din po natin sila ng magandang payo upang kung sakaling mapanood po ito ng mga kabataan ay wag na wag nyo pong tutularan yung kanilang mga ginagawa. Ngayon po ay panoorin natin yung advice o payo ni Tatay Ernie na isang lehitimong Sputnik. Tandaan nyo po, pakinggan nyo po yung bawat linya na sinasabi po ni Tatay Ernie dahil halos 30 years po siyang nakulong. Pwede po siyang mag-advise para sa mga kabataan na gustong gumawa ng kalokohan. Mag-isip-isip na po kayo at pakinggan nyo po ito. Alam naman natin bilang tao tayo, hindi naman natin alam sa sarili natin na sasadyain yung gumawa ng kalokohan o ano pa mang bagay na kasasangkutan natin sa alam natin patungo tayo sa kapahamakan. Wala namang sumadya ng ganyan, di ba? Pero sa akin lang, advice ko lang sa mga karadasang inabot ko mula pa noon hanggang ngayon. Sa ngayon, medyo kontrolado ko na dahil may edad na ako, pero nagpapasalamat din ako na pagtagumpayan ko ang lahat na yun, mga pagsubok na akala mo hindi mo kakayanin, di ba? Lalo pagka ang pag-uusapan na yung nakataya na yung pagkatao natin bilang lalaki. Parang hindi tayo papayag na mapailalim tayo sa kapwa natin na hindi natin alam kung gagawin natin yung kapakumbabaan, yun palang magbubukas sa atin ng magandang buhay dahil lalawig ang buhay natin. Dahil kung magiging padalos-dalos tayo, gaya ng mga dinanos ng mga nakasama ko, maging ako, o masangkot tayo sa iba't ibang bagay na mga labag sa batas, talagang wala tayong ibang patutungan kundi sapitin natin ang bilangguan o sementeryo, pinakamababa, ospital. Yan lang naman ang patutungan ng mga taong hindi nagiging kontrolado ang sarili sa kahit padalos-dalos ng pag-iisip. Kaya sana sa yung mga kabataan na nagsisimula pa lang nagloloko baga, ilagan nyo na yan. Huwag nyo nang hangarin pa o asamin pa makarating doon sa tinatawag na Kastilyong Puti ng Muntinlupa o makarating kayo sa mga gantong pahirapang pagdurusa na kung ang sentensya nyo habang buhay, life, pinakamababa, 30, bibirahin nyo. Kaya nyo bang baka isang linggo ka lang sa Bilibid, galing-galing ka na, o isang buwan. Lalo kung makita mo yung pagkain doon, na kahit pusa, hindi makain, o aso, gusto nyo bandanasin. Pagkagabi, malamig, hawak mo, rehas na malamig. Hindi mo makapiling yung magulang mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, dahil iwalay nga kayo. Dahil may limitasyon na ang magiging pagkikita nyo kung pinapayagan pa kayong dalawin. Dahil minsan, may pagkakataong, lalo kung ang ipinasok mo, minsan pamilya mo naging, ano mo, di ba, yung mga parasite yun, mga pumatay ng magulang, pumatay ng kapatid, pumatay ng anak, or what, o pumatay ka ng kapwa-tao mo at binibigyan ng batas na bawal kang dalawin, pasamantala, o mga isang buwan, 2 buwan, hanggang kalahating taon, bawal tumanggap ng dalaw. May mga ganyan pangyayari. Gusto nyo bandanasin yung ganyan? Na kumakain kayo, pumapatak ang luha nyo. Ang kinakain nyo, mahirap ipaliwanag. Kahit ipakain nyo sa asong gutom, hindi kakainin. Bakit? Walang lasa. Ang aso, maselan nga yan. Para din tao yan. Mas maselan pa nga yan sa ating pagkaminsan. Kahit pusa. Yan ang mga pagkain ibibigay sa iyo. Bagamat nakakainin ka, bilang survivor tayo, siyempre kailangan kumain tayo dahil para mabuhay tayo, madugtungan yung buhay natin na kahit na alam natin tila baga wala ng patutungan dahil lagi natin nakita, riyas na bakal. Langit at lupa lang nakita natin. Buti nga rito, medyo natatanong mo pa sa sakyan dito sa kolonya o mga taong labas. Sa Bilibid, sa kung tawagin Kastilyong, sa Kastilyo namin doon nung araw, yung Kastilyong Puti, Puting Kastilyo, na kung tawagin NBP, o ngayon, Bucor. Ang hirap mabuhay doon, mga kapanalig, mga kababayan, mga mahal kong mga anak at pamangkin, o sino man kayo, na nagbabala kayong gumawa ng hindi maganda o na may kinasasangkutan kayo, makiusap lang. Ako na nakikisuyo sa inyo na huwag yun nang hangarin pa na humantong kayo sa gano'n na sa isang madilim na bilangguan kayo humantong. Kasi ang hirap ipaliwanag, isang kasumpa-sumpang bagay ang mga daranasin nyo. Sa gusto, kahit anong tikas ng puso mo, luluha ka dyan. Kapag sumasapit yung hating gabi na nagigising ka, naalala mo magulang mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, na dating kaibigan mo, bandang huli, hindi mo masulyapan.
lalo na yung mga mahal mo sa buhay na inaasahang dadaman sa'yo. Minsan dahil sa kahirapan, hindi ka madadana. Minsan naman, pag lutunan ka ng pansin, pupunta ka, o bibilang ka na naman ng ilang buwan, ilang taon bago mo uli makita. Minsan, hindi mo na nakilala eh. Kagaya ko, nung makulong ako, wala akong apo. Lumaya ako, may apo na ako. O, isipin mo yun. May produkto na ako, may tubo na pala yung anak ko. Tumubo na ako. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil natungayang ko uli yung malayang lipunan na namumuhay ako ng mapayapa, bagamat may kahirapan din, pero sanay naman ako sa hirap din talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, sana huwag yun ang danasin pa yung mga dinanas ko o namin mga ibang mga nagdanas ng ganito sa loob ng bilangguan dyan. Talagang masasabing isang bangungot ang ikaw mapunta sa mga ganyang lugar. Hindi talaga katanggap-tanggap sa puso natin, kalooban na tayo mamumuhay dyan ng habang panahon. Kahit nga 1 taon, 2 taon, ang hirap bunuin. Kasi magigising ka, umaga, live, umaga, tangali, live. Buti nga kung dinomero, at dinomero nga, ang hirap din eh. Yung dinomero nga, malimit, bumupuga. Dinomero, malimit, nananaksak. Dinomero, malimit, nagbibigti. Lalo kung naiwanan ng asawa, umigtad sa kabilang bahay. Sumama kay kumpare, sumama doon sa empleyado. May mga ganyan eh. Maraming karanasan akong nakita. Minsan, talagang sa kumpare mo sumama, minsan sa inaasahan mong tutulong sa'yo, bandang uli, anak na. Doon na pala, bagay na hindi natin maiwasan dahil ang tao marupok lang talaga. Yeah. Hindi natin mapangawakan yan. Patatagan talaga.